Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today pag-usapan nga natin itong maanghang na salita ni Secretary Paras. No? Itong si Rafi ang example ng isang walang hiyang senador ayon kay Secretary Paras. No? Idol Rafi. Idol na rin tawag nila. Idol Rafi, nakatikim na naman ng kay Secretary Paras dahil sa pamamahiya ng resource person. Na naman ba? Okay, this is the first time that I'll be watching Secretary Paras. Actually, partly napanood ko na siya. Bigla ko naalala ko na naman si Direk Freddy at saka itong si Tita Pretty, si Tita Alona, no? Pag itong paupuin mo dito si Direk Freddy, paupuin mo rito si Tita Alona. Grabe siguro, dadagsain to ng tao, grabe talaga. Ano ipakinggan natin dito sila Secretary Paras. Dito sa kablustugan ng Senado, mga kababayan, na walang hiya na senador na wala pa naman kasalanan just because government employee na minor government employee babastusin na lang porque nahalal siyang senador. Ito, example. Nasaan yung example na yan? So, meron ng rate na na-issue ang NLRC at hindi question yung rate na yon, hindi nag-TRO, nagpalang TRO. So, lumabas yung desisyon ng Supreme Court patungkol doon sa desisyon ng paglabas ng rate. Then why do you need another second rate? Your Honor, because... Sabi mo meron kayong policy. Yes, sir. Show us that policy. Nasaan? Show us. Nasa procedures ho na... No, kaya show us that procedure in black and white na nagsasabi na kailangan merong second rate. Show us. I do not have one with me. No. No, kung wala ka may pakita, then you're lying to me and I'll hold you in contempt. You're lying. Gusto mo makulong? Your Honor, No, sabi mo, huli ka na eh. Sabi mo, that's not part of your procedure. Kailangan mag-issue ng second rate because that's part of your procedure. Where is that procedure? Where does it say doon sa procedure ninyo sa LRA na gano'n nga dapat ang sistema? Show me. Pag wala ka na ipakita, nagsisinungaling ka, pakukulong kita sa baba. I do not have a copy. Why? I did not bring any. Then call it. Call somebody. Call them. Right now. I'll give you 50 minutes. Make a phone call. Actually, ngayon ko lang napanood tong video na to ni Idol na nagaganyan siya. Mas malala pa pala siya sa terror kong professor. Idol, hindi lang nadala yung documents na hinihingi mo. Unang-una sa lahat, did you ever ask them to bring a copy? So, dahil sa hindi nadala yung documents, para sa'yo nagsisinungaling na. And for that, gusto mo, no, tinitraten mo siya, napakukulong mo siya. Ikukulong mo siya for contempt. Hindi lang nadala yung documents, nagsinungaling na. I'll check, Your Honor. Thank you. Call. Does it even make sense? I don't know. It doesn't make sense for me. Tingnan mo, napaka-baboy nitong taong ito. Bastos. Oh. Etong si Secretary Paras. Yung pormahan niya, akala mo si Montulfo. No. Siyempre yung tao, hindi niya dala. Nung nag-appeal siya, hindi niya dala yung dokumento. Sabi niya, sir, tapos sabihin na kagad, you're lying, alam mo. Dahil hindi dala, nagsisinungaling. Nagsisinungaling, hindi niya dala yung That's not necessarily because ito naman tao. Tama naman yung sinabi ni sir. Hindi mo lang nadala yung documents. Unang-una, hindi mo naman din alam kung dapat mo siyang bitbitin. Nagsisinungaling ka na. Diba? Tao na ito, hindi yung hearing sa Senate, hindi naman niya napag-aralan yung issue eh. Ha? Di ba? Hindi niya napag-aralan yung issue pagpunta dyan. O, tapos ganunin ka lang, ha? Na hindi ka man bigyan ng pagkakataon. Okay, tomorrow. Or in the next hearing, you bring that. Pero just because senador ka,
Napakabastos. And come to think of it, just a couple of days ago, he was talking about bullying. Kaya natanungin ko, with him doing that right into our faces, do you not categorize that as bullying? Mo na. At ano ba naman ito? Boy mo ba? Tulpo? Boy mo ba ito? Na gaganunin mo na lang? May karapatan din yan, government official yan, until such time that he is guilty of any crime. You have no reason to condemn these guests, these resource persons. They're not there because they were respondent in a case. Tapos babastusin mo. Ito pa. Ito, disente na businessman, bababuyin mo rin, ito si Consunhi, tingnan mo, binababoy. Excuse me, Mr. Consunhi, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that, pambabastos yan. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, tutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga naapin empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag, bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka, dilat mo mata mo. Bakit mo pag kailangan isali yung bilyonaryo ka, huwag ka gano'n dito? Baka pwede mo lang sabihin, Mr. Consunhi, are you sleeping? Or dapat bigyan mo naman konting, Kasi yan, hindi naman binabastos sa pamilya nila eh. Hindi naman binabastos sa bahay niya yan. I'm very sure even Raffy Tulfo hindi nakakaranas ng pambabastos sa kanyang mga kapamilya, no? Or even sa kanyang kapwa senador. Para gawin niya sa iba ang bagay na hindi niya dinadanas. He may be a villain, but he has not been found guilty of being a villain. Ikaw, Eli, kayo, magsalita kayo sa ginagawa nitong abusado na senador na ito. Katulad nga sinabi ko kanina, ang biktima dito ay yung presumption of innocence. Kasi sila na ang accuser, sila na ang judge, sila na ang jury, baka sila rin na nag-execute. How many times have we witnessed na nag-invoke ng right against self-incrimination dyan? At pag laging ganun ang ini-invoke, at the end of the day, pakukulong nila because they will interpret it as non-cooperation with the Senate. I'm telling a lie just because you don't want to speak, because everyone is conscious that the Senate investigation is in aid of legislation. That is not final. We are not found guilty. We are just giving information. The House As long as there is no clear and present danger, at the end of the day, Ayan, wait lang. as Balikan long as natin. there is the arbiter, we are just giving information. Because the final arbiter is the court. As long as there is no clear and present danger, at the end of the day, it is the judicial system that has given the final say whether you are found guilty and you are considered a criminal or not. Marami pa. At in an interview kay Ginoong Consunhi, alam natin si Consunhi maraming mga malpractices yan. Pero that does not license any senator to insult him. Ano ba naman yung pakiusapan mo, Mr. Consunhi, pwede ba huwag kayong matulog dito? Pero dadagdagan mo pa, maski bilyonaryo ka, hindi ka, di ba? Bakit mo pa kailangan i-insulto, di ba? And at the end of the day, nung nagsagot si Consunhi, hindi naman daw siya natulog. There are people daw na nakapikit ang mata, but they are listening. They are conscious of what's going on. Hindi pala ako pwede dyan sa Senado. Hindi ka pwede kasi ikaw hindi ka nakikinig. Natutulog ka talaga. May slip up. Natutulog ka talaga. Si Consunhi, according to him, At saka hindi ako benedagyo. Hindi ka pwede dyan. Baka pwede Senate. Pagka ganon, You know what I remember, while we were having a discussion with my professor who voted for Raffy Tulfo. Sabi ito ng professor ko.
Kung gagawin daw sa kanya yung ginagawa sa mga resource person dyan sa loob ng Senado, kung paano siya trinatrato, yun din daw ang itatrato niya. Kung mumurahin siya, mumurahin din daw niya pabalik. Diba? Once upon a time, may sinabi, binoto mo? Napakagaling na professor na. Okay. Binoto niya si Raffy Tulfo kasi naniniwala siya na marami daw magagawang batas at marami raw matutulungan si Raffy Tulfo. And with so much disappointment and frustration, nung nabanggit niya yung mga Senate hearings, doon ako tawang-tawa talaga. Feeling mga privilege daw ang mga senador natin ngayon. Nagagawin kung ano na lang. It was not just pertaining to Raffy Tulfo, but he's pertaining to some of the senators, not just Raffy Tulfo. But his frustration and disappointment sa pagboto kay Raffy Tulfo, mararamdaman mo to his statement. Hindi ka pagsalita, hindi ko kulong na ka nakakagalan. Ha? So, ganun po, mga kababayan. Ganun ang iniisip at dinadamdam ni Ginoong Kibuloy na baka may kagaya nitong bastos na senador na mumurahin siya I will put you in contempt. Nagsabi lang yung tao na, sir, hindi ko pa masagot yan kasi hindi ko dala yung policy or regulation. Ay, nagsinungaling ka. Sige, Putyo, parating dinadala nila yung puder. Puder nila, yung high-handedness, parating nilang dinadala. Alam mo kung bakit ganon, Secretary Paras? Kasi hindi nirerendahan ng Committee on Ethics eh. 'Di ba? Yung mga gawain ng mga bastos na senador dyan sa Senado. Ulitin ko, I'm not just referring to Raffy Tulfo. Alam naman natin na hindi lang si Raffy Tulfo ang bastos dyan. Diba? Hindi nirerendahan eh. Hindi dinidisiplina yung mga kapwa nila eh. Akala ko sa totoo lang dati, before ako umuwi ng Pilipinas, matagal naman na kasi naka-embed sa atin yung pagiging crab mentality ng mga Pilipino eh. Kumbaga nasa kultura daw natin yan. Pero nadagdagan eh. May naging tropa si crab mentality. Yung tropa niya, ang pangalan si entitled. So yung mga senador natin ngayon, marami nang umasta dyan na entitled. Diba? At parang trigger happy na ipakulong ka kaagad. Ikaw parang Eli, matagal ka na dyan. Pero dito sa ginagawang investigasyon, sakali man na guilty sa Senate inquiry, tapos absuelto sa korte, di wala yun. Di ba kasi ang final talaga sa korte? Actually, wala naman talaga yan eh. Ginagawa lang na props ang mga witnesses. Pero gulpi ka na sa ano? Gulpi ka na. That's exactly what Kibuloy Kibuloy's lawyer is saying, that they have families too. And in fact, the resolution has already accused him of being a criminal. And kasalukuyan, he is committing crimes. Wala man lang alleged criminal or alleged crime. Parang hindi abogado nagsulat ng resolution. Kaya nga eh. Hindi kasi hat na umepal. Yan ang problema dito eh. Hat na umepal eh. Siyempre, malapit na naman ang election, 3 more years, di ba? Alam mo, here's the funny part, no? Here's the funny part. Marami na pong matalino maliban sa mukhang pera na botante. Okay? Let's just face the fact. Totoo po yan. Marami na pong matalino kaysa sa mukhang pera. Before, maraming mukhang pera. Ngayon, mukhang matalino. Kasi nararamdaman na ng mga Pilipino ngayon na tumatanggap ng mga ayuda. Yes, binigyan mo ako ng ayuda. After a couple of days, tapos na yun eh. Ubus na yung ayuda mo eh. Whether it's in good, or rather it's in good. Either it's in kind or cash. After that, that's it.
Halimbawa na lang ang tupad eh. 'Di ba? Malinaw yung sinasabi ng policy ng tupad. Ang tupad po ay tinatrabaho ng mga tao yan. Applyan mo, pag nakaslat ka, trabaho ka. Hindi po yan binibigay na libre. Okay? Pinaghihirapan mo yan. Kaya natatawa ko, bakit ba may mga politiko at mayroon din tayong mga kababayan na naniniwala na yung tupad na yun ay nanggaling sa pondo nila? Hindi po. Galing po yan sa national government. Ang gagaling po yan sa ipinopondo ng national government dyan sa programa ng tupad. So yung pag-e-epal, no? Nung una, inis na inis tayo kay Idol eh. Hindi lang pala siya eh. Masyado tayo naging engross sa kanya. Eh, ang dami palang nag-umepal dyan. Nag-away pa nga ang dalawang magkapatid na senador, di ba? Versus sa isang mayor ng San Juan dahil lang sa tupad. Talaga ba? Hindi na tayo nagbigay ng reaction dun eh. Pero nakakatawa. Kayo nag-aano dyan. Kung yan pera na yan, dinediretso nyo na lang sa tao. Imagine niyo, supposedly, 6,000 plus yung tanggapin ng mga nagtrabaho sa tupad, tapos 1,000 lang ibibigay sa kanila. Ilang araw nilang pinagtrabahuan niya. Pagmumukain nyo na utang na loob nila sa inyo, yung mga yung binibigay na tupad. Sorry Sana dyan sa bagay na yun, maging honest po kayo mga politiko kayo. May mga nakasuhan na nga tungkol dyan eh. Diba? Yan mga kaibigan, yun ang pinapakita natin na kinakatakutan ni Kibuloy na if you're a business owner, then yung isang bastos na senador na hindi siya papasagutin. Kung mali naman yung sagot niya, ipapakulong na siya doon sa detention center. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kahit papupuntahin dyan si Pastor Kibuloy sa Senado at may kaso na siya, kahit anong gawin nyo, i-invoke niya ang kanyang right to self-incrimination. Hindi sasagutin ni Pastor Kibuloy ang kahit anong tanong na patungkol dun sa kanyang kaso. Diba? Yun yung sinasabi nila sir pag hindi kayo nag-cooperate, pag hindi nag-cooperate si Pastor Kibuloy at i-invoke niya ang kanyang rights to self-incrimination, ano mangyayari? Papakulong nila, diba? Oh. Pero at the end of the day, wala namang katuturan yan kasi hindi naman, these are not the judges that will find you guilty or acquitted, di ba? These very people na nag-iimbestiga sa iyo, papahiyain ka na kung ano-ano mga tanong, mga ganon. Tapos they'll just come out with a resolution. Tingnan mo itong Parmali, napakatakot-takot na nag-expose. Pero at the end of the day, Eli, walang pumirma doon sa resolution. Tama, wala. Inaksehan ng panahon, kung sino-sino mga inimbestiga, pero nung dumating na yung... Ano yung ending ng Parmali? Sila Atty. Topacio pa nag-file ng petition, diba? Sa Supreme Court. Dineclare na null and void yung pagko-contempt sa mga tauhan ng Parmali. Final report of the committee, walang pumirma ng mga members. So, useless, waste of money, waste of resources. And in fact, the Supreme Court has even come up with a decision on that issue. So, yun po mga kababayan. So, ito po ang masasabi namin. Wala kaming pinapaboran dito. Ang hustisya pinapaboran namin. So, anyway, ito guys yung sinasabi natin. Whether or not we exist, kung meron mga taong magsasalita
no, magvo-voice out na hindi nila gusto yung mga gawain ni Raffy Tulfo. Hanggang maubos na lang ang pera ni Raffy Tulfo sa pagdedemanda sa mga taong kumakalaban sa kanya o kritiko niya. I don't know how are you going to tell that. We don't necessarily need to exist. Meron at meron mga taong magiging kritiko ni Raffy Tulfo. Galit ba? Automatic ba? Pag kritiko, galit kay Raffy Tulfo? I don't think so. Ako wala naman akong galit kay Raffy Tulfo. Attorney Levine, walang galit kay Raffy Tulfo. Kung sino man, no, na nagiging kritiko niya. Pero, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan eh. Then you brush it off na lang eh. Dapat pag nakakita ka ng mali, itama mo. Diba? Ngayon, Idol, kung ayaw mo palang maitama ka, di dapat hiwala ka sa public life. Manahimik ka sa loob ng bahay mo. Maging privado ka, super private na tao. Nobody will give a damn about you. Mananahimik ang lahat. Kahit magtatumbling ka dyan, kahit gaano pa karami yung jowain mo, diba? Walang magiging pakialam talaga sa iyo mga tao. Kami lang ba ang bumabati ko sa iyo? Marami ng taong bumabati ko sa iyo. Hindi lang sa mga tao nagki-create ng commentary videos or reaction. Even ang mga netizen. Binabatikos ka. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Sa tingin nyo ba kung manahimik tayong lahat, wala nang babatikos kay Raffy Tulfo?